Sa katahimikan ng bayan ng San Isidro, kilala ang Casa Herminia Inn and Cafe bilang isang tahanang bukas sa lahat, bata, matanda, mayaman man o kapos sa buhay. Mula sa malambot na tinapay na gawa sa lumang hurno hanggang sa mainit na tsokolate na may gatas mula sa sariling baka ni Lola Hermelina, ang lugar ay naging simbolo ng malasakit, lasa at alaala. Si Lola Hermelina sa kabila ng kanyang 71 na taon ay hindi kailanman tumigil sa pagkilos. Sa kanyang kabataan, isa siyang bookkeeper sa isang malayong bayan. Doon niya natutunan ang halaga ng bawat sentimo at ang kapangyarihang dala ng tiwala. Matapos niyang magretiro, itinayo niya ang Casa Herminia gamit ang pensyon, ipon at ilang tulong mula sa mga kaibigan. Mabilis itong sumikat dahil sa kanyang malasakit sa customer at dedikasyon sa kalidad. Ngunit habang lumalalim ang kanyang mga kulubot at humihina ang tuhod, alam niyang kailangang may pumalit sa kanya. Sa kabila ng kanyang mga agam-agam, ipinasa niya ang pamamahala sa paisa-isa niyang anak na si Darwin, isang binatang 38 taong gulang na nagtapos sa kursong Business Administration. Ngunit matagal na nanirahan sa lungsod. Ako na ang bahala, ma. Palalaguin ko pa ang negosyong ito. Baka magbukas pa tayo ng branch sa kabilang bayan. Pangakong binitawan ni Darwin noon habang hawak ang kamay ng kanyang ina. Sa mga unang buwan ng pamumuno ni Darwin, tila walang problema. Naging moderno ang ilang sistema, ginamitan ng QR codes ang menu, at isinama ang mga trending na inumin tulad ng matcha latte at cold brew. Nagpalit din siya ng ilang staff, kinuha ang mga batang tingin niya'y energetic at tech-savvy. Lumuwag ang schedule ni Lola Hermelina, nakakapagpahinga siya sa hardin, nakakapanood ng paborito niyang probinsyano, at minsan-minsan ay nakikipagtsismisan sa mga kaibigan. Ngunit makalipas ang ilang buwan, may mga bagay na tila hindi na umaayon. Dumarami ang reklamo mula sa mga suki. Lola, ang bango ng tinapay ninyo dati, ngayon parang luma. Wika ng matagal ng customer na si Aling Perla. Madalas po akong mag-breakfast dito, pero laging wala na yung usual kong table. May mga barkadahan po kasi na parang hindi naman kumakain, puro cellphone lang. Reklamo ng repiradong guro na si Mang Enrico. Noong una, iniisip ni Lola Hermelina na normal lang ito, na baka adjustment period lang. Ngunit ang pinakakabigla-bigla ay ang financial report na dinala sa kanya ng accountant. Lola, kumpara po sa parehong buwan noong nakaraang taon, halos 30% ang ibinaba ng kita natin, sabi ni Carla, ang matagal na niyang accountant. Napakunot ang noo ni Lola. Bakit ganito? Mukhang maraming tao, di ba? Opo, pero may inconsistencies po sa daily cash report, lalo na sa cafe side. Dito nagsimulang mabuhay muli ang kutob ni Lola Hermelina, ang pakiramdam na tila may malalim na problema sa likod ng mga ngiti at maayos na kilos ng kanyang mga empleyado. Nakikita niyang masyadong palakaibigan si Isabel, ang head cashier. Si Trixie, ang barista, ay laging masigla, ngunit madalas maingay at pakialamera. Si Darwin naman ay abala sa cellphone, kadalasang nasa opisina pero bihirang bumaba para kumustahin ang customers. Isang gabi, habang siya'y tahimik na nanonood ng CCTV recordings, isa sa anyang naiwan sa lumang sistema, napansin niya ang kakaibang pattern. May mga araw na bumababa ang declared sales pero puno ang cafe. May mga oras na tila may palihim na palitan ng pera sa ilalim ng counter. Hindi niya tiyak pero may mali. Nagdesisyon siyang kausapin si Darwin. Darwin, anak, parang may mali sa operations. Bakit parang lumiliit ang kita pero mas marami ang customers? Mumiti si Darwin pero halatang bitin ang sagot. Ma, masyado ka lang sigurong nag-aalala. Baka hindi lang updated ang system ni Carla.
Hindi lang ito tungkol sa sistem. Kutob ko to. Matagal ko nang kaibigan ang kutob ko. Hindi ito basta-basta nagkakamali. Ma, hayaan mo muna akong mag-manage. Kung pakikialaman mo pa, baka mawala ng respeto sa akin ng staff. Natahimik si Lola Hermelina. Sa likod ng ngiti niya, ramdam niya ang kirot ng kawalan ng tiwala ng sariling anak. Pero hindi siya bumigay. Naisip niyang kung hindi siya makakilos bilang may-ari, kikilos siya sa ibang paraan. Kinabukasan, hindi na siya umupo sa admin area. Nagtakip siya ng salamin at isinuot ang luma niyang panlamig. Humiram siya ng tungkod kay Mang Efron, ang kapitbahay nilang retirado ring guro, at naglagay ng koton sa tainga. Dahan-dahan siyang naupo sa isang bench malapit sa counter, kunway isang matandang tagabantay ng mga halaman. Nagkunwaring bulag at bingi. Sa ganitong paraan, masusuri niya ang tunay na kilos ng mga empleyado. Walang makakapagkunwari kapag akala nila'y walang nakakakita o nakakarinig. At dito na nagsimula ang lihim na misyon ni Lola Hermelina. Isang matanda sa paningin ng karamihan, ngunit isang tagamasid na handang ibalik ang dignidad ng kanyang minahal na negosyo. Araw ng Lunes. Maaga pa lang ay nakapwesto na si Lola Hermelina sa kanyang bagong trabaho, isang tagabantay ng maliit na flower stall sa tabi mismo ng Casa Herminia Cafe. Suot ang luma ngunit malinis na duster, itim na sunglasses at nakaalalay sa isang antigong tungkod na gawa sa kahoy ng nara. Isinuot pa niya ang peking hearing aid na walang baterya at nilagyan ng koton ang magkabilang tainga. Sa labas, mukha siyang uugod-ugod at wala sa sariling mundo. Pero sa loob, gising na gising ang kanyang pakiramdam. Matatalas ang tenga at matatalas ang kutob. Yan ang bagong tagabantay ng bulaklakan ni Aling Fe, bulong ng isang estudyanteng bumili ng kape. Oo, kawawa naman. Parang bulag at bingi na, sagot ng isa. Ang hindi nila alam, ang kawawang matanda ay ang mismong may-ari ng buong establishmento. Tuwing alas 7 ng umaga, uupo si Lola Hermelina sa lumang bangko malapit sa service counter. Tila palamuti lamang siya sa lugar, hindi pinapansin, hindi kinakausap. Doon niya nakita ang totoong kulay ng mga empleyado. Una niyang narinig ang matinis na boses ni Trixie habang nakatalikod sa mga customer. Ay naku, kung hindi lang dahil sa pips, hindi ako magtatagad sa kapehang to. Ang dami pang arte ng matatanda. Gusto may foam, gusto may design sa latte. O kala mo naman sosyal? Sabayan iyon ng tawa ni Isabel, ang head cashier, habang nag-aayos ng barya. Tama ka girl. Tapos yung si Mang Enrico, reklamo ng reklamo sa sukli. Kulang-kulang pa nga ang bayad niya minsan. Dapat nga dagdagan ang presyo para mabawasan ang mga kuripot. Muntik mapamura si Lola Hermelina sa loob-loob niya. Mga suki na ang nilalait, pero anong magagawa niya sa ngayon kundi manahimik at makinig? Lumipas ang mga araw at lalo pang tumitindi ang kanyang nasasaksihan. Habang nagmamasid, napansin niya ang hindi pagkakatugma ng galaw ng pera at benta. Isang umaga, may biniling 2 large cappuccino ang mag-inang customer at binayaran ito ng buo, 1,000. Dapat ay may sukli itong halos 940 pesos. Thank you po, bati ni Isabel habang isinusukbit ang perang papel sa kaha. Pero nang makaalis na ang customer, inugot ni Isabel ang 500 pesos at palihim na isinuksok sa likod ng phone case niya. Muling ngumiti ito at huminga ng malalim. Libre dinner ko mamaya. Bulong niya sa sarili. Kagatlabi si Lola Hermelina. Gusto na niyang sumigaw, gusto niyang lapitan at sitahin. Pero hindi pa ito ang tamang panahon. Hindi sapat ang isang insidente. Kailangan niya ng mas maraming ebidensya. Kinabukasan, mas maaga siyang dumating. Umupo ulit sa kanyang pwesto habang pinakikiramdaman ang paligid. Dumating si Gabo, ang bagong utility boy na tila laging takot.
palihim itong sinutsutan ni Trixie. Hoy Gabo, yung mga tissue sa lababo, ubus na. Huwag ka nang mag-record sa logbook. Itago mo na lang yan. Sabihin mong wala pang delivery. Pero ate, kailangan ko pong ilag. Sabi ko sa'yo, huwag ka matigas. Isa kang trainee. Isang reklamo ko lang, tanggal ka agad. Banta ni Trixie. Sabay ngising asong sinundan pa ng irap. Kitang-kita sa mga mata ni Gabo ang takot habang palihim na binura ang dapat sana'y isusulat sa logbook. Naging malinaw kay Lola Hermelina, hindi lang ito simpleng kapabayaan. May sindikato ng pang-aabuso sa loob mismo ng kanyang negosyo. Bago magtanghali, habang umiinom ng kape sina Trixie at Isabel sa likod ng counter, muling narinig ni Lola ang kanilang usapan. Uy, may bago akong racket, sabi ni Isabel habang pabirong nagsipilyo ng ngipin gamit ang kutsarita. Ano na naisip mo ngayon? Tugon ni Trixie. Yung coffee refill, di ba 20 pesos? Sabi ko sa isang customer kanina, wala nang refill promo. Pero binigyan ko pa rin, tapos binulsa ko yung 20. Tawanan sila ng tawanan. Galing mo talaga Mare. Kayang-kaya mo ang accounting scam edition. Hindi napigilan ni Lola ang kanyang sarili. Napakapit siya sa kanyang tungkod. Pinilit kalmahin ang sarili. Hindi pa ngayon, Lina. Hintayin mo ang tamang oras. Bulong niya sa sarili. Sa hapon ding iyon, may isang matandang babae na suki nila na nagbayad ng 100 pesos para sa pastry at kape. Dapat ay may sukling 20 pesos. Ate, kulang po yata ang sukli ko, sabi ng matanda. Ha? Sorry po, nagkamali lang. Akala ko po 80 po yung binigay nyo. Heto po. Sabay abot ng sukli ni Isabel na halatang napilitan lang. Lahat ng ito ay naitala ni Lola Hermelina sa isip sa kanyang maliit na notebook na itinatago sa loob ng kanyang bag at sa maliit na voice recorder na isinuksok niya sa kanyang jacket. Lingid sa kaalaman ng lahat, ang bulag at binging matanda sa gilid ay unti-unting bumubuo ng kaso. Hindi lamang laban sa katiwalian, kundi laban sa kapabayaan at pagwawalang bahala ng mismong anak niyang si Darwin. Doon niya naisip, kapag ang tiwala ay nilapastangan, kailangang ipakita kung paano ito muling pinapanday. Hindi lang ito tungkol sa negosyo. Ito ay tungkol sa prinsipyo. At sa bawat patak ng oras, habang siya'y tahimik na nakaupo, mas lalong tumitibay ang kanyang determinasyon. Ibabalik niya ang dangal ng Casa Erminia kahit pa sa pinakamasakit na paraan mula sa kanyang kinauupuan sa tabi ng flower stall. Araw-araw ay parami ng parami ang matitinding revelasyon ni Lola Hermelina. Ang mga simpleng kutob niya ay unti-unti nang nauwi sa mga konkretong ebidensya ng katiwalian at kasinungalingan sa mismong negosyo na itinayo niya mula sa pawis, tiyaga at panalangin. Isang tanghali, habang tila natutulog sa kanyang bangko, nakarinig na naman siya ng nakalululang usapan. Day, magkano na naman ang nakuha mo ngayong umaga? Bulong ni Trixie habang naglilinis ng espresso machine. 3 coffee refill at 2 pastry na hindi ko isinama sa POS. Sinabi kong kulang sa resibo. Di bulsa agad? Bulong pabalik ni Isabel habang pinapahid ang pawis sa noo. Alam mo na ang usapan, ha? Yung pakape ko mamaya, yung mocha na may dagdag na whipped cream. Sige na nga, basta ikaw Mare. Habang nakayuko si Lola, galit na galit ang dibdib niya. Ilang beses na niyang pinaghirapan ang pagtuturo ng integridad sa mga empleyado noong siya pa ang namumuno. Pero ngayon, tila ang buong sistema ay nilason ng kasakiman at kahambugan. Ang pinakamasakit pa ay tila wala si Darwin sa eksena. Laging nasa opisina, laging may excuse. At kapag kaharap ang mga empleyado, kunwari ay may autoridad, pero sa likod, walang kibo
Walang galaw. Isang hapon, nakita ni Lola Hermelina si Darwin na bumaba para mag-check ng stockroom. Sumalubong agad si Isabel. "Sir Darwin, ang gwapo mo ngayon ah," pambobola ni Isabel habang inaayos ang kanyang buhok. "Uy, bossing, may bagong promo sa supplier ng syrups. Gusto mo subukan?" Sabat ni Trixie, sabay pilit ng flyer. "Ah, sige, kayo na bahala. Basta wag lang lumampas sa budget," sagot ni Darwin habang patay mali siya sa paligid. Tila may iniisip siyang iba at tulad ng dati, agad din siyang bumalik sa opisina matapos ang 5 minutong pakitang tao. Muling napailing si Lola. "Anak na kita, Darwin, pero hindi mo kilala ang sakit ng negosyong ito. Isang sakit na unti-unting sumisira hindi lang sa negosyo kundi sa tiwalang pinundar niya ng dekada." Habang inaayos niya ang kanyang balikat at sumandal sa bangko, napansin niya si Omar, ang matagal ng janitor na noon pa man ay kilala niya bilang masipag at mapagkumbaba. Ngunit nitong mga araw, may kakaiba rin sa kilos ni Omar. Lagi itong tahimik, hindi nakikipagkwentuhan at minsan nahuli niya itong nakatingin kay Isabel na may halong kaba at inis sa mga mata. Kinabukasan, habang nililinis ni Omar ang paligid ng flower stall, pinilit ni Lola Hermelina na makipag-usap sa mababang tinig. "Omar, kilala mo pa ba ako?" Nagulat ang lalaki, muntik pang mabitawan ang dustpan. "Lola Hermelina? Kayo po yan? Akala ko po, kayo na po yung bagong bulag na tagabantay dito." Bulag man sa mata pero hindi sa mga nangyayari sa paligid. Malamig ngunit makahulugang sagot ni Lola. Napayuko si Omar. "Matagal ko na pong gustong magsalita, Lola. Pero natatakot po ako. Ako lang po ang breadwinner sa pamilya. Alam niyo naman po ang sweldo ko, sakto lang. Kapag nagrereklamo po ako, baka ako pa ang unang sipain palabas. Anak, anong mas mahalaga? Ang trabaho o ang dangal?" "Pareho po, pero ang totoo, ang dangal unti-unti na pong nauupos sa akin. Nakikita ko po yung ginagawa ni na Isabel at Trixie. Naiiyak po ako. Pero tuwing naiisip kong baka mawalan ako ng hanap buhay, pinipili ko na lang ang manahimik." Tinapik ni Lola Hermelina ang braso ni Omar. "Hindi mo kailangang magsalita ngayon, pero gusto kong malaman mo, hindi ka nag-iisa. Huwag kang matakot sa katotohanan." Isang maikling tangulang ang naisagot ni Omar, sabay layo. Ngunit sa mga mata niya, ramdam ni Lola ang unti-unting paggising ng lakas ng loob. Sa mga sumunod na linggo, lalong lumala ang kondisyon ng kafe. Nawawala ang ilang baso't plato. May mga customer na nagrereklamo ng kulang ang order pero bayad buo at mas madalas na ang mga out of stock kahit puno ang stock room. "Ma'am, may ice latte pa ba?" tanong ng isang customer. "Wala na po sir, ubos na ang gatas," sagot ni Trixie. Ngunit maya-maya lamang ay nakita ng customer na may binigay itong iced latte sa isang kaibigan sa gilid. "Akala ko ba ubos na?" tanong ng customer. Litaw ang inis. Order po yun ni boss. Priority po kasi." Tiningnan ni Lola ang eksena mula sa kanyang upuan. Napabuntong hininga siya habang pinapanood ang unti-unting pagkasira ng reputasyon ng negosyong buong buhay niyang inalagaan. Kinagabihan, sa kanyang kwarto, inilatag niya sa mesa ang maliit na notebook kung saan niya isinusulat ang lahat ng detalye, oras, pangalan, eksena. Pati ang voice recorder niya ay halos mapuno na ng mga boses ni na Isabel, Trixie at ilang empleyado. Hinaplos niya ang cover ng notebook, saka mahinang bulong. "Kung hindi magigising si Darwin sa katotohanan, ako mismo ang magpapagising sa kanya." Tumayo siya, pinatay ang ilaw. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, ang ilaw ng katotohanan ay unti-unti nang naglalagablab. Hindi na siya ang dating Lola Hermelina na kontento sa pagkakapwesto sa gilid. Oras na para bumangon ang tunay na may-ari at sa kanyang pagbabalik,
Walang sino man ang ligtas sa paniningil ng hustisya. Mainit ang sikat ng araw na yon. Ngunit mas mainit ang tensyon sa loob ng function room ng Casa Herminia Cafe. Matapos ang ilang linggo ng patuloy na reklamo mula sa mga customer na sinabayan pa ng unti-unting pagbaba ng kita, nagpatawag si Darwin ng emergency staff meeting. Ito ang unang pagkakataon na magtitipon-tipon silang lahat upang talakayin ang mga isyung matagal nang umiikot sa loob ng cafe. Maayos ang ayos ni Darwin. Suot niya ang puting polo na bahagyang gusot sa balikat. Bakas sa kanyang mukha ang pagod, ngunit determinadong tapusin ang anumang gusot sa negosyo. Maraming salamat sa pagpunta ninyong lahat. Alam kong abala kayo sa mga gawain, pero hindi na nating pwedeng ipagpaliban ang mga problemang kinahaharap ng Casa Herminia. Panimula ni Darwin habang nakatayo sa harap ng mahabang mesa kung saan nakaupo ang lahat ng empleyado. Tahimik ang mga staff. Nasa isang dulo si Omar, tahimik at nakayuko. Sa kabilang dulo naman, nakaupo si Trixie na abalang nag-aayos ng buhok gamit ang rear camera ng kanyang cellphone. Katabi niya si Isabel, nakapulupot ang scarf na tila pang mayamang estilo at may bahid ng pagkakatuwa sa muka. Una sa lahat, patuloy ni Darwin, napansin natin ang pagdami ng reklamo. May nawawalang gamit, maling order at mga sinasabing bastos na sagot mula sa ilang staff. Hindi ito ang Casa Herminia na itinayo ng nanay ko. Sir, biglang sabat ni Isabel habang nakataas ang kilay. Hindi naman po kami lahat ang may kasalanan. Yung mga bagong utility, parang mga tanga. Yung isa, ibinagsak yung baso kahapon. E di syempre, nagalit yung customer. Kami patuloy ang nasisi. Oo nga po sir, sabay ngiti ni Trixie. Baka dapat yung mga baguhan ang paalalahanan. Kami naman, tagal na dito. Napapikit si Darwin. Ramdam niyang may pagtatakip. At sa halip na magpakumbaba, tila mas abala pa sina Isabel at Trixie sa pagbaling ng sisi kaysa harapin ang problema. Hindi ito tungkol sa tagal ninyo sa trabaho. Ang pinag-uusapan dito ay integridad. Kahit pa ilang taon na kayo rito, kung mali ang ginagawa ninyo, mali pa rin yun. Mariing sagot ni Darwin. Biglang pumasok sa function room ang isang matandang babae na dahan-dahang naglalakad gamit ang kanyang tungkod. Suot pa rin ang pamilyar niyang duster at itim na sunglasses. Akala ng karamihan, isa lang siyang lumang tagabantay ng flower shop sa labas. Pasensya na po, mahinang wika ng matanda. Pwede po bang magsalita? Napakunot ang noo ni Darwin. Sino po kayo? Pero bago pa makasagot ang matanda, biglang tumayo si Omar. Sir, siya po si, hindi na kailangang ipakilala pa, wika ng matanda habang dahan-dahang inalis ang kanyang sunglasses. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Lola Hermelina? Halos sabay-sabay na bulalas ng mga empleyado. Napatayo si Darwin, lutang sa pagkabigla. Ma, ikaw ba yan? Oo anak, ako yung matandang pinagtatawanan, pinag-uusapan, at binabaliwala sa bawat araw na akala ninyo'y bulag at bingi. Tahimik ang buong silid. Tila huminto ang oras. Nanginginig ang kamay ni Trixie habang dahan-dahang nilapag ang kanyang cellphone sa mesa. Inilabas ni Lola Hermelina ang isang maliit na voice recorder mula sa loob ng kanyang bag. Lahat ng narinig at nakita ko sa loob ng 3 linggo, hindi ko ito basta pinalampas. Ipinagkatiwala ko sa inyo ang Casa Herminia. Pero anong ginawa ninyo? Pinindot niya ang play button at nagsimulang magpatugtog ang tinig ni Isabel. 3 coffee refill at 2 pastry na hindi ko isinama sa POS. Sinabi kong kulang sa resibo, di bulsa agad. Sunod na bahagi ang tawa ni Trixie. Galing mo talaga, Mare. Kayang-kaya mo ang accounting scam edition. Napapitlag si Isabel. Lola, hindi po yun totoo. Baka edit lang yan. Ngunit sumunod ang isa pang recording.
Ang palihim na pagtanggi ng sukli, panlalait sa mga customers, at ang pagtakot kay Gabo. Hoy Gabo, yung mga tissue sa lababo, ubus na, huwag ka nang mag-record sa logbook. Itago mo na lang yan. Sabihin mong wala pang delivery. Enough! Singhal ni Darwin. Nakatayo siya, nanginginig ang mga kamao. Habang nakatitig kina Isabel at Trixie, ngayon ko lang nalaman ang lahat ng to at hindi ko hahayaang manatili kayong bahagi ng Casa Herminia. Mariing wika niya. Pero sir, pagmamakaawa ni Trixie. Wala nang pero, sigaw ni Darwin. Tila unang beses tumining ang kanyang boses na may tunay na autoridad. Simula ngayon, suspendido ngayong dalawa habang isinasagawa ang investigasyon. At kung mapapatunayan ito sa records at resibo, isasampa ko ang nararapat na kaso. Lalong tumahimik ang silid. Lumapit si Lola Hermelina kay Darwin. Anak, hindi ako galit sa pagkakamali mo. Pero masakit sa isang ina na nakikita ang sariling anak na bulag sa kasamaan sa paligid. Akala ko noon kaya mo na, pero hindi sapat ang diploma. Kailangan mo ring manindigan. Tumango si Darwin. Halatang nabagbag ang loob. Simula ngayon, ma, hindi na ako magbubulag-bulagan. Sa sulok ng mesa, napaiyak si Omar hindi sa pakot, kundi sa pag-asa. At sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, may liwanag na muling pumasok sa loob ng Casa Herminia. At lahat ito, nagsimula sa isang matandang akalay bulag at bingi. Ngunit sa katotohanan, siya ang pinakamalinaw ang paningin at pinakamatining ang pandinig sa lahat. Pagkatapos ng mainit na meeting kung saan binunyag ni Lola Hermelina ang mga katiwaliang naganap sa kanyang negosyo, hindi siya agad nagpahinga. Bagkus, naging mas determinado siyang ayusin ang ugat ng problema. Hindi lang mga taong nambubulsa, kundi pati ang kultura ng takot, panlilinlang at kawalang malasakit na unti-unting pumalibot sa Casa Herminia. Kinagabihan, sa loob ng kanyang lumang opisina sa ikalawang palapag, isa-isa niyang isinusi ang mga CCTV footage mula sa mga nakaraang linggo. Hindi lahat ng kamera ay aktibo, pero sapat na ang mga nakuhang clip upang makumpirma ang paulit-ulit na pattern ng pagnanakaw at pang-aabuso. May mga kuhang pinapalitan ni Isabel ang resibo bago ibigay sa customer. May video kung saan hinila ni Trixie ang bisig ni Gabo dahil sa hindi nito pag-abot agad ng cleaning rag. May mga audio mula sa cashier area kung saan binastos ng ilang empleyado ang mga suki sa kanilang panlalait at pang-aalipusta. Salamat at hindi ko pinabaklas ang mga CCTV kahit ang daming beses nila akong kinumbinsi noon. Bulong ni Lola Hermelina habang pinapahiran ng basang tela ang kanyang salamin. Kinabukasan, maagang dumating si Omar sa cafe para sa kanyang shift. Nang makita siya ni Lola, tinapik niya ito sa balikat at inanyayahan sa loob ng opisina. "Pwede ka bang makausap sandali, iho?" Tanong ni Lola na may marahang tinig. "Opo Lola," sagot ni Omar. Halatang nag-aalangan ngunit handang makinig. Sa loob ng opisina, inilatag ni Lola sa mesa ang isang stack ng printout ng mga resibo at ilang kuha sa CCTV. "Omar, gusto kong malaman ang buong totoo. Hindi ko na kayang palampasin ang mga nangyari, pero gusto kong manggaling sa'yo. Ano ba talaga ang buong modus nila?" Napabuntong hininga si Omar, saka dahan-dahang nagsalita. "Lola, matagal na pong ginagawa nila Isabel yan. Pinapalitan ng total ng resibo, nilalagyan ng void kahit bayad naman ang customer. Minsan po sinasabing libre ng manager kahit hindi naman. Tapos ibinubulsa na po ang bayad. Alam mo ba kung kailan pa ito nagsimula? Simula po nang mas naging busy si Sir Darwin at hindi na masyado bumababa sa floor. Noon pong huling quarter last year, mas lumala na. Tinanggal din nila ang ilang lumang staff, sila po yung mga reklamador. Pero ang totoo, sila rin po yung matitino." Tumango si Lola. Hindi na siya nagulat, pero masakit pa rin sa kanya ang katotohanang
Sa ilalim ng pamamahala ng anak niya mismo ay naganap ang mga kalokohan. May pinagbantaan ba silang staff? Tanong muli ni Lola. Opo, lalo na po si Gabo. Doon biglang pumasok si Gabo sa pinto. May dalang mop. Narinig niya ang kanyang pangalan at tila natigilan. Gabo, wika ni Lola. Halika rito, iho. Wala kang dapat ikatakot. Dahan-dahang lumapit si Gabo. Pinipigilan ng nanginig ang kanyang mga kamay. Sabihin mo lang ang totoo. Walang parusa. Gusto ko lang malaman ang buong kwento mo. Nagkatinginan sila ni Omar. Saka siya dahan-dahang umupo. Lola, nung unang linggo ko po, inutusan po ako ni Ate Trixie na huwag magsulat sa delivery logbook. May nawawalang stock po kasi sa gatas. Pero nung isinulat ko pa rin kasi akala ko po normal lang, pinagalitan po ako. Sinabihan ako na kapag nakikialam ang hindi pa regular, madaling mapatalsik. Naulit pa ba? Opo, minsan po. Kinulong po ako ni Ate Isabel sa stockroom ng 1 oras kasi pinapunta raw ako ni Sir Darwin. Pero hindi naman totoo. Gusto lang nilang hindi ako makialam sa ginagawa nila sa cashier. Lalong humigpit ang hawak ni Lola sa kanyang tungkod. Hindi lang to simpleng katiwalian. May halong pag-abuso, pananakot at pang-aapi sa mas mahina. Gabo, hindi kita pababayaan. Salamat sa lakas ng loob. Maya-maya, isinulat na ni Lola ang isa sa pinakamahalaga niyang plano. Isang mock interview na isasagawa niya ng paisa-isa sa lahat ng staff, mula sa pinakabago hanggang sa pinakamatagal. Doon niya susukatin ang katapatan, asal at tunay na layunin ng bawat isa. Hindi ito basta-basta para malaman kung sino ang may kasalanan. Gusto niyan makilatis ang loob ng bawat isa, kung sino ang tapat at sino ang mapagbalat kayo. Isang lihim na memo ang inilabas kinahapunan sa lahat ng staff ng Casa Herminia. Isang personal interview ang isasagawa ng ating founder na si Lola Hermelina. Layunin nito ay mapalalim ang ating ugnayan at mas mapabuti ang direksyon ng ating serbisyo. Isa-isa po kayong tatawagin sa mga susunod na araw. Walang dapat ikabahala. Management. Kinabukasan, tinawag niya ang unang staff, isang dishwasher na bagong regular. Tahimik. Kinabahan sa umpisa, pero nang tanungin siya ni Lola kung ano ang pinakamasayang bahagi ng kanyang trabaho, sumagot ito ng totoo. Yung kapag nauuna po akong makarinig ng salamat mula sa isang customer. Ang sumunod ay si Marlon, isang barista. Napansin ni Lola ang paikot-ikot nitong sagot tuwing tinatanong kung paano siya magdesisyon kapag may nag-aalok ng tip para di na isama sa resibo. Ilang araw ang lumipas, tuloy-tuloy ang mga panayam. Hindi lahat ay nadali pero isa-isa, nahuhubaran ng maskara ang mga mapagkunwari. At sa bawat panayam, lalong lumalalim ang damdamin ni Lola Hermelina. Hindi lang negosyo ang kanyang hinahawakan. Tao, buhay, kabuhayan. Isang gabi bago matulog, tumingala siya sa kisame. Hindi pera ang ugat ng problema, mahina niyang bulong, kundi ang pagkawala ng prinsipyo. Sa isip niya, may kasunod pa itong plano. Hindi lang ang tanggalin ang masasama, kundi palitan ang kultura ng takot ng kultura ng tiwala. At dito pa lang, nagsisimula ang tunay na pagbangon ng Casa Herminia. Ilang araw matapos ang sunod-sunod na mock interview na isinagawa ni Lola Hermelina, tumahimik ang buong cafe. Hindi na maririnig ang dating halakhak ni na Isabel at Trixie sa likod ng counter. Wala na ring bulungan at palihim na tapikan sa stockroom. Para bang pinutol ang ugat ng ingay at itinanim ang isang katahimikang puno ng tensyon at pag-aabang kung anong susunod at sino pa ang masusunod na matanggal. Sa gitna ng lahat, si Darwin, na ilang araw na ring hindi halos nagpapakita sa floor, ay tahimik na nagkukulong sa kanyang opisina.
Sa unang tingin ay para siyang abalang-abala sa mga papel. Ngunit sa katotohanan, gulo ang isipan niya. Nakaupo siya, hawak ang isang lumang larawan nila ng ina nung unang araw ng pagbubukas ng Casa Herminia. Nakangiti silang mag-ina, puno ng pag-asa, at sa likod nila'y ang simpleng kafe na noon ay pangarap pa lamang. Ma, ito na yung pangarap nating dalawa. Wika niya noon. Ngayon, parang hindi na niya kilala ang sarili. Isang katok ang pumunit sa katahimikan ng opisina. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok si Lola Hermelina. Tangan ang isang makapal na folder. "Pwede ba kitang makausap, anak?" tanong ng matanda. Tumango si Darwin at tinuro ang upuang kaharap niya. "Ma, alam kong may kasalanan ako. Alam kong huli na ang lahat." Pero hindi na niya natapos ang sasabihin nang bigla siyang mapahawak sa mata. May mga luha nang bumagsak bago pa man niya namalayang umiiyak na pala siya. "Ginamit nila ako, ma." Humikbi siyang parang batang lalaki. "Ginamit nila yung tiwala ko para protektahan ang sarili nilang kalokohan. At ako? Ako tong nagkunwaring kalmado at cool na manager para di mapahiya. Pero ang totoo, wala akong latas ng loob. Akala ko pag tahimik lang ako, mawawala rin ang gulo." Tumingin si Lola sa anak. Hindi siya galit, pero matalim ang kanyang titig. Hindi upang saktan, kundi upang gisingin. "Darwin, hindi kita dinala sa mundong ito para lang maging isang figurehead. Pinagkatiwala ko sa iyo ang lahat ng pinaghirapan ko. Hindi para umupo ka sa isang opisina at magkunwaring wala kang alam. Anak, hindi ako galit dahil sa nangyari. Galit ako dahil pinili mong manahimik kahit may kapangyarihan kang ituwid ang mali. Ma, nahihiya ako." Nanginginig ang boses ni Darwin. "Nahihiya ako sa iyo. Nahihiya ako sa mga empleyado. At higit sa lahat, nahihiya ako sa sarili ko." Umupo si Lola sa harap niya at inilapag ang folder. Narito ang buong audit report na isinagawa ko. Pati CCTV logs. Nakita ko ang lahat. Pati ang mga panahong umiiwas kang tumingin sa problema. Pero alam mo kung bakit ko pa rin ipinaglaban na ikaw ang mamahala? Kasi naniniwala pa rin ako na kaya mong bumawi. Hindi pa huli ang lahat, Darwin. Pero kailangan mong humarap. Hindi lang sa akin, kundi sa buong pamilya ng Casa Herminia. Tumango si Darwin. Muling pinahid ang luha at bumuntong hininga. "Gagawin ko, ma. Harapin ko, ngayon din." Kinabukasan, nagpatawag ng staff assembly si Darwin. Lahat ng empleyado, kabilang ang mga utility, cashier, kitchen staff at barista ay naroroon. Kahit si Gabo at Umar ay nandoon, nakaupo sa dulo. Tahimik, ngunit alerto. Tumayo si Darwin sa gitna, hawak ang mikropono. Sa likod niya, nakatayo si Lola Hermelina, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang tagapagsalita. Tila simbolo lang siya ng paniniguradong may patutunguhan ng lahat. "Magandang umaga sa inyong lahat." Panimula ni Darwin, bakas sa tinig ang kaba. "Alam kong marami sa inyo ang nabigla sa mga nangyari nitong mga nakaraang linggo. Alam kong may ilan sa inyo ang nawalan ng tiwala, nagduda at nadismaya. At higit sa lahat, alam ko ring ako mismo, ilang inyong manager, ang naging bahagi ng problemang ito. Tahimik ang lahat. Hindi ako perpektong leader. Sa totoo lang, naging duwag ako. Mas pinili kong umiwas kaysa manindigan. Mas inisip kong mapanatili ang imahe ko kaysa ang prinsipyo ng Casa Herminia. Pero ngayon, gusto kong humingi ng tawad. Hindi lang sa mga naging biktima sa loob, kundi pati sa mga customer na minsang naagrabyado." Tiningnan niya si Gabo. "Gabo, humihingi ako ng tawad sa lahat ng naranasan mong pananakot. Sana mabigyan mo pa ako ng pagkakataong itamang yon." Nag-angat ng tingin si Gabo at bahagyang tumango. "Simula ngayon, magpapatupad tayo ng mahigpit na financial audit. Lahat ng resibo, POS reports at inventory ay dandaan sa cross-checking. Magkakaroon din ng ethics orientation bawat buwan.
At kung sino man sa inyo ang may gustong magsumbong, may bagong anonymous feedback box sa likod ng stockroom. Babasahin ko ang bawat liham. Personal. Tiningnan niya ang lahat ng staff. Hindi ito para parusahan ang sinuman. Ito ay para linisin natin ang sugat. Para muling gumaling ang Casa Herminia. Pagkatapos ng talumpati, tumahimik ang buong silid. Pero sa katahimikan, may gumagalaw. Isang uri ng respeto na unti-unting bumabalik sa mga mata ng kanyang mga tauhan. Lumapit si Omar at tinapik siya sa balikat. Salamat, sir. Sa wakas, nagsalita ka na rin. Tumango si Darwin. Tama ka. At hindi na ako tatahimik muli sa labas ng kafe. Habang papalabas ang mga empleyado, isang matandang suki si Mang Enrico ang lumapit sa pinto. Wala na ba yung cashier na palaging suplada, iho? Tanong nito kay Darwin, nakangisi. Wala na po, Mang Enrico, sagot niya. Pero andito po ako para ayusin ang lahat. Maganda, babalik na ulit ako rito araw-araw. Sabay tawa ng matanda. Napatingin si Darwin kay Lola Hermelina sa loob. Na sa wakas ay ngumiti na rin. Sa unang pagkakataon matapos ng matagal na panahon, hindi lamang siya anak ng may-ari. Isa na siyang tunay na lider. Hindi nagtagal matapos ang muling pagsabog ng katotohanan sa loob ng Casa Herminia. Isinagawa na ni Darwin at ni Lola Hermelina ang isa sa mga pinakamabibigat na hakbang sa kasaysayan ng kanilang negosyo. Ang formal na pagtanggal sa serbisyo nina Isabel at Trixie. Hindi ito basta-bastang desisyon. Bagamat matagal nang nararapat, dumaan pa rin ito sa legal na proseso. Sir, hindi naman kailangan ganito kabigat. Pwede naman po tayong mag-usap. Nanginginig na wika ni Isabel habang inaabot ang termination letter na may kasamang notice of legal action. Nag-usap na tayo noon, Isabel. Malamig ngunit matatag na sagot ni Darwin. Paulit-ulit akong nagtiwala. Hindi ito paghihiganti. Ito ang hustisya. Si Trixie naman ay halos hindi makapagsalita. Tahimik niyang tinanggap ang papel, ngunit bakas sa mukha ang pagsisisi o marahil takot. Hindi na rin siya pinigilan pang magsalita. Sa presensya ni Lola Hermelina, nagmistulang walang lakas ang dating mapagmataas na barista. Simula ngayon, sabi ni Lola habang nakatayo sa gilid ni Darwin, aalagaan naming muli ang Casa Herminia. Hindi sa pamamagitan ng pananakot, kundi sa pamamagitan ng paninindigan. Pagkalipas ng ilang araw, formal nang isinampa ang kasong qualified theft laban sa dalawa, gamit ang mga ebidensya mula sa CCTV, resibo at mismong testimonya ni Gabo at Omar. Habang gumugulong ang kaso, si Darwin naman ay mas lalong naging hands-on sa pamamahala. Pero hindi niya ito ginawa ng mag-isa, bagkus ay inangat niya ang mga taong tunay na tapat. Isang linggo lang ang lumipas, isang simpleng seremonya ang isinagawa sa harap ng staff. Doon, opisyal na itinanghal si Gabo bilang regular na empleyado ng Casa Herminia. Sa bawat oras na pinili mong magsabi ng totoo, sa kabila ng takot, ipinakita mong higit pa sa posisyon ang meron ka. May paninindigan ka, Gabo. Pahayag ni Darwin habang iniabot ang kanyang kontrata. Napayak ang binata. Maraming salamat po. Hindi ko po inakala na ganito ang magiging kapalit ng pagsunod sa tama. Simula ngayon, dagdag ni Darwin, isasama ka namin sa training ng basic accounting at inventory system. Gusto kong matuto ka dahil balang araw, ikaw naman ang magtuturo sa susunod. Palakpakan ang buong kafe. Kasabay nito, itinaas din ang posisyon ni Omar. Mula sa janitor, hinirang siya bilang bagong Assistant Operations Supervisor. Hindi dahil sa tagal ng serbisyo lang, kundi dahil sa tapang na ipinakita niya sa likod ng katahimikan. Omar,
Sa kabila ng takot, pinili mong magsalita. Hindi madali yon. At ngayon, gusto naming maramdaman mo na hindi ka lang parte ng kafe, kundi isa ka sa mga haligi nito. Nagkibit balikat si Omar, sabay ngiti. Maraming salamat sir, Ma'am Hermelina. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong respeto sa trabaho. At sa gitna ng pagbabagong iyon, muling nagpakita ng lakas at gilas si Lola Hermelina. Hindi na siya muling umupo sa flower stall bilang kunwaring bulag. Ngayon, siya na ang consultant. Hindi para kontrolin, kundi para gabayan ang direksyon ng cafe. Ako ang magtuturo ng lasa ng tsokolate na hindi basta minadali. Ako ang magbabantay sa tea blend na hindi tinipid. Hindi bilang amo, kundi bilang ina ng tahanan. Wika niya sa unang staff meeting kung saan siya muling nagpakilala bilang konsultant. Habang tumatakbo ang bagong sistema, unti-unting binuksan muli ni Lola ang kanyang matagal nang nakasarang Herlinia's Garden Tea Room. Isa itong maliit na espasyo sa likod ng cafe, napapalibutan ng halaman, bulaklak at mga upuang yarisang kawayan. Noon, ito ang paboritong tambayan ng mga matatanda at magkasintahan. Ngayon, muli itong pinuno ni Lola ng panibagong diwa, hindi lang para sa kape at tsaa, kundi para sa layuning mas malalim pa. Simula ngayon, anunsyo niya sa barangay, ang Herlinia's Tea Room ay tatanggap ng mga senior citizen interns. Mga lolong at lolang gustong matutong magtimpla ng tsaa, mag-ayos ng bulaklak o kahit makipagkwentuhan lang sa mga customer. Libre po ba, Lola Hermelina? Tanong ng isang ginang. Oo naman, anak. Hindi ito para sa kita. Ito'y para sa koneksyon. At sa unang linggo ng programa, 3 lola at 2 lolo mula sa barangay ang nagsimulang mag-intern. May isa na nagtuturo ng tamang pag-ayos ng mesa. Isa na may taga-kwento habang naghihintay ng order ang mga customer. May isang lola na laging nakangiti sa entrance at sinasabi sa bawat dumaraan, maligayang pagbalik sa Casa Herminia. Dito may ngiti ang bawat tasa. Nansimulang dumagsa ang mga customer muli. Pero hindi dahil sa viral post o promo, kundi dahil sa pamilyar na init, tiwala at malasakit na muli nilang naramdaman ang parehong damdamin na itinanim ni Lola Hermelina noon pa man. Isang hapon, habang nagpapahinga sa garden bench si Darwin, lumapit si Gabo. Sir Darwin, salamat po sa tiwala. Di ko po ito makakalimutan. Tinapik siya ni Darwin sa balikat. Ako ang dapat magpasalamat. Dahil sa inyo ni Omar, nagising ako. At ngayon, sama-sama na tayong muli para sa Casa Herminia. Sa likod nila, nakita nilang naglalakad si Lola Hermelina, tanga ng tray ng tsa, habang sinasamahan ang 3 senior interns sa pag-aalok sa mga bagong customer. Napangiti si Darwin. Ang Casa Herminia ay hindi lang negosyo. Isa itong tahanan. At ngayon, muling nabuhay ang diwa nito, hindi sa kita, kundi sa puso ng bawat taong nandito. Lumipas ang ilang buwan, at ang dating pagkasira ng reputasyon ng Casa Herminia Cafe ay napalitan ng tahimik ngunit matatag na pag-angat. Isa-isang bumalik ang mga dating suki. Si Mang Enrico, si Aling Perla, maging ang ilang estudyanteng dati umiwas na sa cafe ay unti-unti na muling nagpapakita, bit-bit ang ngiti at alaala ng lumipas na mga taon. Alam mo, Gabo, sabi ni Mang Enrico isang hapon habang umiinom ng mainit na kape, dati, pagpasok ko rito, parang may bumabara sa lalamunan ko. Ngayon, abay parang bumalik ako sa panahon na binata pa ako at pinapakilig pa ko ng asawa kong si Ligaya. Napatawa si Gabo. Salamat po, Mang Enrico. Baka ho dahil po yan sa bagong blend ng kape natin. Special po yan ni Lola Hermelina. Hindi lang yan dahil sa kape, iho. Dahil yan sa respeto. Ramdam ko na ulit, yon.
Ang ganitong klase ng papuri ay hindi na bago sa mga staff. Araw-araw ay may lumalapit, may bumabati, may bumabalik hindi lang para sa pagkain, kundi para sa karanasang minsang nawala at ngayoy muling nabuhay. Maging ang mga reviewer online ay nag-iba ang tono. From being a place I avoided, Casa Herminia is now my go-to for peaceful mornings. You'll feel the warmth not just in their drinks, but in their people. Anonymous review. Local food map. Ang pagbabagong ito ay hindi rin nakaligtas sa mata ng media. Isang umaga, dumating sa cafe ang isang maliit na crew ng lokal na channel, San Isidro TV. Magandang araw po. Kami po ay mula sa Buhay Negosyo segment ng Channel 7 dito sa bayan. Gusto po sana naming i-feature ang Casa Herminia bilang model family business turnaround story. Bungad ng host na si Trina Morales habang inaabot ang kanyang calling card. Nagulat si Darwin, ngunit natuwa. Abay, malaking karangalan po yan. Pero sana po, maisama rin si Mama sa feature. Siya po ang tunay na dahilan ng lahat ng ito. Agad na itinuro si Lola Hermelina na abala noon sa Herlinia's Garden Tea Room. Pinapayuan ang isang senior intern kung paano magtimpla ng lavender tea. Ilang araw matapos ang interview, lumabas ang feature sa lokal na TV at online page. Kumalat ang video, hindi lang sa buong bayan, kundi pati sa kalapit na mga lugar. Iba ang dating ng istorya, hindi dahil sa pagiging viral, kundi dahil sa tunay na damdamin at aral na dala nito. Isang matandang babae ang nagpanggap na bulag at bingi upang hulihin ang mga pesteng unti-unting sumisira sa kanyang negosyo. Sa dulo, hindi galit ang ipinambawi niya, kundi disiplina at pagmamalasakit. Isa itong kwentong hindi lang pang negosyo, kundi pang buhay. Marami ang humanga at sa gitna ng kasikatan, isang malaking food. Mr. Darwin Argota, kami po ay humahanga sa inyong katatagan bilang leader. In light of your recent turnaround success, we would like to offer you a position as Regional Operations Head for Northern Luzon. Binasa ito ni Darwin ng paulit-ulit. Malaki ang offer. May kasamang relokasyon, mataas na sahod, at malawak na responsibilidad. Nang malaman ni Lola Hermelina ang tungkol sa liham, lumapit ito sa anak habang abala sa pag-inventory si Darwin. Anak, nabasa ko yung sulat mula sa Maynila. Tumango si Darwin. Opo ma, maganda ang alok nila. Pero, tanong ng ina, bagamat bakas ang kaba sa kanyang tinig. Pero, dito ako lalaking naging mahina. Dito rin ako natutong tumayo. At habang buhay ko pong utang ang pagkakataong binigay nyo, hindi ko to iiwan. Nag-init ang mata ni Lola sa luha. Anak, salamat. Hindi dahil pinili mo akong samahan, kundi dahil pinili mong manatili sa lugar kung saan ka naging tao. Sa sumunod na linggo, lalong lumaganap ang kwento ng bulag at binging matanda. Ginawang alamat ng mga kabataan. Ikinukuwento ng mga guro sa klase. Maging sa simbahan binabanggit ng pari sa humilya. Ang matandang nagpanggap upang iligtas ang kanyang tahanan, hindi siya bayani sa pelikula, kundi bayani ng buhay. Sabi ng isang guro sa grade 6 students habang ginagawang aralin ang buong istorya ng Casa Herminia. At sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating ang isang imbitasyon mula sa isang business ethics seminar sa bayan ng Cabanatuan. To Mrs. Hermelina Argota from Nueva Ecija Council for Ethical Entrepreneurship. We cordially invite you as keynote speaker to our upcoming seminar titled Integridad sa Negosyo, Galing sa Puso, Hindi sa Posisyon. Natawa si Lola habang binabasa ang liham. Grabe to! Hindi man lang ako nagtapos ng kolehiyo, pero ngayon magtuturo raw ako sa mga negosyante. Biro niya habang binabasa ito kay Darwin. Kasi ma, hindi mo kailangan ng diploma para turuan ng mundo. Ang meron ka, puso, at yan ang kulang sa aramihan. Nakangiting tugon ni Lola. Magpapasuot ba ako ng barong o ng duster?
Basta wag lang yung duster na may butas sa likod, ma. Sabay pawa ni Darwin. Sa araw ng seminar, habang nakatayo sa entablado si Lola Hermelina, suot ang simpleng Filipiniana at may hawak na mic, nagsimula siyang magsalita sa harap ng mga negosyante, estudyante at community leaders. Hindi ako eksperto. Hindi rin ako nagtapos ng mga kursong pangnegosyo. Pero alam ko ang ibig sabihin ng tapat, ng pagseserbisyo at ng pagkalinga sa tao. At kung yan lang ang matutunan nyo sa akin ngayon, sapat na. Tumayo ang lahat upang palakpakan siya. Sa likod ng entablado, nakatayo si Darwin, si Omar, si Gabo at ang ilang senior interns mula sa Casa Herminia. Sa mga matang nakatingin sa kanya, wala nang tanong kung sino si Lola Hermelina. Siya ang puso ng cafe, ang konsensya ng komunidad at ang boses ng mga hindi kailanman naging bingi sa tama. Maaga pa lamang ay abala na si Darwin sa pag-aayos ng mga papeles sa maliit niyang opisina. Mula nang muling ayusin ang takbo ng Casa Herminia, hindi na siya nauubusan ng gawain. Mula sa accounting check, rotation ng interns, hanggang sa simpleng pag-inspeksyon ng kalinisan sa bawat sulok ng kafe. Pero sa kabila ng lahat, mas magaan sa dibdib, mas tahimik ang konsensya. Habang sinisilip niya ang attendance sheet ng mga senior interns, kumatok si Lola Hermelina sa kanyang pintuan. Hawak ang isang maliit na sobre. Anak, mahinahong tawag ng matanda. Napalingon si Darwin at agad tumayo. Ma, pasok po. May kailangan po ba kayo? Lumapit si Lola at iniabot ang puting sobre. Basahin mo to, Darwin. Pero basahin mo lang kapag tapos ka na sa lahat ng trabaho ngayong araw. Huwag mong guluhin ang isipan mo habang abala ka pa sa mga numero. Napatitig si Darwin sa sobre. Wala itong nakasulat kundi ang kanyang pangalan sa malinis na sulat kamay ng kanyang ina. Ma, ano po to? Mumiti lamang si Lola. Regalo, pero hindi tulad ng mga regalo na sanay kang tanggapin. Kinagabihan, nang makauwi na ang lahat at tahimik na muli ang buong kafe, saka lamang binuksan ni Darwin ang sobre. Sa loob nito ay may isang liham, isinulat sa papel na tila ilang araw na ring iniingatan. Maayos ang letra ni Lola, paunti-unti, ngunit malinaw ang bawat salita. Binasa ito ni Darwin ng dahan-dahan. Mahal kong anak na si Darwin, hindi ako palasulat at alam mong mas gusto kong magsalita ng direkta. Pero may mga bagay na mas mabuting isulat, lalo na kung ang laman ay hindi simpleng balita, kundi pamana. Matagal na kitang pinagmasdan mula sa unang araw na hawak mo ang tray sa kafe, hanggang sa panahong nalunod ka sa presyur at halos maligaw sa sariling landas. Nandoon ako at bagamat masakit sa akin ang makita kang nadadapa, pinili kong hayaan kang bumangon mag-isa at ginawa mo yon. Dahil dyan, ako ay buo ang loob na ipasa na sa iyo ang buong Casa Herminia, hindi bilang gantimpala, kundi bilang tanda ng tiwala. Simula ngayong araw na ito, ikaw na ang legal na may-ari ng ating negosyo. Pero may isang kondisyon at ito ang pinakaimportanteng bahagi. Panatilihin mo ang sinimulan nating programa sa etika. Huwag mong hayaan na muling mangyari ang nakaraan. At higit sa lahat, ituloy mo ang pagtanggap ng mga taong madalas ay hindi pinapansin. Ang mga matatanda, ang mga bagong salta, ang mga walang karanasan, pero may puso. Ang community hires natin ay hindi lamang proyekto. Ito ay puso ng Casa Herminia. Kapag magawa mo yan, anak, higit pa sa yaman ng negosyo ang taglay mo. Isa kang tunay na leader. Mahal kita, anak. Ina mo, Hermelina, hindi na napigilan ni Darwin ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Tumayo siya mula sa kanyang upuan, tiningnan ang paligid ng opisina.
ang lumang dingding, ang mga lumang larawan nila ng ina. Ang hanging amoy kape at damo mula sa garden tea room. Ma, bulong niya habang hawak pa rin ang sulat. Hindi ko pa yata kaya. Hindi pa ako karapat-dapat. Sa di kalayuan, may narinig siyang mga yabag. Bumukas ang pinto at pumasok si Gabo. May dalang tray ng tinapay para sa staff room. Sir, okay lang po kayo? Agad niyang pinahid ang luha. Oo Gabo, okay lang. Ngunit nakita ni Gabo ang liham sa mesa. Napangiti ito nang mabasa ang pangalan ni Lola. Si Lola na naman yan, ano? Tumango si Darwin. Ipinasa na niya sa akin ang buong kafe. Pero may kondisyon. Ano po yun? Na kailangang ituloy ko ang ethics program. At yung community hires natin, na kailangan kong panindigan ang mga sinimulan niya. Lumapit si Gabo, sa kamahinahong tumapik sa balikat ni Darwin. Sir, kung hindi kayo karapat-dapat, edi sana hindi nyo ako ginawa ang regular. Kung hindi kayo karapat-dapat, wala po yung garden tea room. At kung hindi po kayo karapat-dapat, hindi rin kami natutong mangarap. Bigla ring sumulpot si Omar sa pintuan. Bit-bit ang clipboard ng daily report. Narinig ko yung huling linya, Gabo, sabi nito. At totoo lahat ng sinabi mo. Lumapit si Omar at tumayo sa tabi ni Gabo. Darwin, kung kaya mong patawarin ang sarili mo at itama ang mga maling nangyari noon, higit ka pa sa karapat-dapat. Tumingin si Darwin sa kanilang dalawa. Hindi siya makapagsalita. Ngunit sa tingin pa lamang nila, dama niya ang suporta. Sa simpleng pagtabi ng dalawang taong minsang biktima rin ng katiwalian, alam niyang hindi na siya nag-iisa. Tumayo si Darwin, tinupi ang liham, saka pinatong sa itaas ng kanyang mesa. Simula bukas, wika niya, magkakaroon tayo ng internal training sa mga interns. Isa si Gabo sa mga magtuturo ng basic bookkeeping. At Omar, gusto kong gumawa tayo ng mini-workshop para sa mga senior hires. Gusto kong matuto sila ng leadership kahit pa ilang taon na lang ang itatagal nila sa trabaho. Gumiti si Omar. Gagawin natin, sir. Tayo-tayo na ito. Dagdag ni Gabo. Panibagong simula. At paninindigan natin yung pamana ni Lola. Sabay-sabay silang tumayo sa gitna ng opisina. Walang seremonya, walang palakpakan, ngunit ramdam ang bigat ng sandali. Isang kasunduan sa pananahimik, isang simula ng pangakong hindi mabubura na ang Casa Herminia ay mananatiling tahanan ng prinsipyo, serbisyo at pag-asa. Lumipas ang mga taon na tila isang tahimik na agos ng ilog. Mahinahon ngunit may dalang pagbabago sa paligid. 10 taon matapos ang huling sulat ni Lola Hermelina kay Darwin, hindi na lamang Casa Herminia ang isang cafe sa maliit na bayan ng San Isidro. Isa na itong pangalan ng inspirasyon sa iba't ibang panig ng bansa. Sa bayan ng Ormoc sa Visayas, sa isang abalang kanto malapit sa palengke, nakatayo ang ika-4 na branch ng Casa Herminia. Malinis ang mga salamin, maaliwalas ang loob, at saganang tinatanggap ang bawat customer, bata man o matanda. Sa likod ng counter, mapapansing pamilyar ang mukha ng manager. Mas matikas na ngayon, may bigote na, ngunit hindi nagbago ang ngiti. Si Gabo, dating utility boy, ngayoy isang buong pusong branch manager. Sir Gabo, may walk-in applicant po para sa community internship. Ani ng isa sa mga staff habang hawak ang folder. Pakisabi sa kanya, huwag kabahan. Hindi mahalaga ang galing. Ang mahalaga, ang puso. Sagot ni Gabo, sabay ngiti. Hindi pa rin siya marunong magtaas ng boses. Pero kapag siya ang nagsalita, tahimik ang buong team. Hindi dahil sa takot, kundi sa respeto. Tuwing Sabado, mayroon siyang regular mentoring session para sa mga young entrepreneurs sa kanilang lugar. Minsan may tanong ang mga ito, Sir Gabo, paano po kayo nagsimula? Lagi niyang sagot, sa wales at mop.
Pero ang nagturo sa akin kung paano maging tunay na leader ay isang matandang babaeng nagpanggap na bulag at bingi. Samantala, si Darwin ay hindi na lamang manager ng punong branch ng Casa Herminia. Kilala na siya sa buong Nueva Ecija bilang the gentle manager, hindi dahil sa kahinaan ng loob, kundi dahil sa kanyang mahinahong pamumuno at matibay na prinsipyo. Tuwing may negosyanteng bago pa lamang nagsisimula, si Darwin ang una nilang nilalapitan. May ilan ng coffee shop, bakery at maliliit na karinderya na nagtayo sa tulong ng kanyang mentorship. Isang araw, habang nakaupo siya sa garden area ng cafe sa San Isidro, lumapit si Omar. Ngayoy isa ng regional supervisor para sa operations ng lahat ng branches. Darwin, bungad ni Omar, kailangan mo na yatang bagalan ng kaunti. Halos ikaw pa rin lahat ang nagpupuntahan ng mga trainee. Napatawa si Darwin. Kung si Mama nga, hindi tumigil kahit ugod-ugod na. Ako pa? Nagpalitan sila ng sulyap sa kasabay na tumingin sa loob ng kafe. Napuno na ito ng bagong muka. Mga kabataang barista, matatandang interns at ilang dating customers na ngayoy may sarili ng pamilya. Ngunit sa lahat ng tagpong ito, may isang katahimikan na hindi kayang takpan ng anumang tawa o musika ng kafe. Sa silid ni Lola Hermelina, sa itaas ng kafe, walang nang nakabukas na ilaw. 2 linggo ang nakaraan, sa edad na 86, si Lola Hermelina ay pumanaw sa kanyang pagtulog. Tahimik, mapayapa. Nakaupo sa kanyang rocking chair habang nakatingin sa hardin ng kafe. Ang huling nakita niya ay ang kafe na buhay, masigla at puno ng mga taong nagmamahalan. Eksaktong larawan ng kanyang pangarap. Wala siyang iniwang yaman, ngunit iniwan niya ang pinakamahalagang pamana, isang kultura ng tiwala, malasakit at dignidad. Sa araw ng kanyang burol, hindi sapat ang bulwagan ng chapel sa San Isidro upang pagkasya ang lahat ng dumating. May mga dating empleyado mula sa mga unang taon ng kafe. May interns na ngayoy may sariling negosyo. May mga suking matatanda na kahit hirap maglakad ay nagpilit makapunta. May estudyanteng minsang tinuruan ni Lola kung paano magtimpla ng tsa. Ngayoy isang entrepreneur. Nasa likod ang isang simpleng urna, nakapatong sa luntiang mesa na may palamuti ng mga bulaklak galing sa garden tea room. Sa tabi nito, may nakapaskil na malaking larawan ni Lola Hermelina. Nakasuot ng duster, may hawak na tray ng tsaa at may ngiti sa labi na tila nagsasabing, "Ayos lang ako. Basta ayusin niyo ang kafe." Tumayo si Darwin sa gitna. Tangan ang mikropono. Minsan pa lang siyang nagsalita sa harap ng ganito paraming tao. At ito na siguro ang pinakamabigat. Hindi ko po alam kung paano sisimulan. Pero ang masasabi ko lang, si Mama hindi lang po nagtayo ng negosyo. Nagtayo siya ng tahanan. Lahat tayo dito ay anak niya. Anak sa prinsipyo, sa pagkatao at sa pananampalataya sa kabutihan. Tumango si Gabo sa gilid. Tumulo ang luha ni Omar habang pinapahid ito ng panyo. Nagpalakpakan ng lahat, hindi dahil sa pagtatapos, kundi bilang pagpupugay sa simula na binuo ng isang matandang babae na tinuruan silang lahat kung paano tumayo sa gitna ng kaguluhan. Pagkalipas ng ilang araw, sa mismong pader ng kafe malapit sa main door, may isang metal plaque na ikinabit. Disenyo ito ni Gabo at ni Omar. Pinagtulungan nilang ipatupad. Sa itaas nito'y may nakaukit na pangalan, Hermelina A. Argota, ina ng Casa Herminia. At sa ibaba ng kanyang larawan, may naasulat na linyang naging panata ng buong kafe. Ang negosyo ay hindi lang kita, ito'y tiwala. At sa bawat araw na lumilipas, habang nagkakape ang isang customer, habang tinuturuan
ang bagong intern, habang ngumiti ang isang staff sa isang matanda, naroroon pa rin si Lola Hermelina, hindi sa anyo, kundi sa diwa. At habang ang Casa Herminia ay patuloy na lumalago, ang pinakamahalagang bahagi nito ay hindi kailanman isinara, ang puso ng isang matandang bulag na nakakita ng katotohanan. Sa likod ng bawat tasa ng kape, may kwentong bumabalot, hindi lamang ng lasa kundi ng puso. Ang kwento ni Lola Hermelina, ni Darwin, ni Gabo, at ng buong Casa Herminia ay paalala sa ating lahat na ang isang negosyo ay hindi lamang sukatan ng kita kundi ng karakter. Sa mundong puno ng ingay at panlilinlang, ang katahimikan ng isang matandang nagpanggap na bulag at bingi ang siyang naging pinakamalakas na boses ng pagbabago. Dahil sa tapang niyang tumayo sa gitna ng kasinungalingan at sa pusong piniling magpatawad kaysa maghiganti, muling naitayo ang isang tahanan, hindi lang para sa kape, kundi para sa tiwala at pag-asa. Kung naantig ka sa kwentong ito, i-comment ang salitang tiwala sa baba at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong puno ng aral, luha at inspirasyon. Hanggang sa muli sa susunod na istorya kung saan ang bawat salita ay may kapangyarihang magbago ng buhay.